Napakabuti po ng Panginoon na siya pong gumagawa ng dakilang bagay sa buhay po natin, na siya pong sumasagot sa atin pong panalangin hindi lamang po sa isang simpleng pamamaraan kundi sa kagilagilalas or kamanghamanghang paraan, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. May ilang mga bagay marahil tayong karanasan, mga kapatid at mga kaibigan, na akala po natin ay wala ng solusyon ang mga bagay-bagay, pero sa tulong ng ating Panginoong Diyos ay hindi man natin inaasahan ang kasagutan, pero ang Panginoon ay gumawa ng isa pong dakilang solusyon, kasi po ang ating Panginoon ay higit na mas marunong po sa atin at higit na mas makapangyarihan. Halimbawa po, marahil ang ilan pong mga tao ay dumadaan po sa karanasan ng pangailangang pinansyal. Akala po nila ay hindi po nila kayang mabayaran ang bagay na kailangan nilang bayaran. Pero sa kabilang banda, dahil po sa kanila pong pagdalangin, sumagot po ang ating Panginoon at ipinakita po sa kanila ang bagay na kasagutan na hindi nila lubos na maunawaan or hindi nila lubos na inaasahan. Meron na pong isang kabataan sa panahon na siya po ay naghahanap ng kanya pong karelasyon at magiging partner. Marami na po siyang sinubukang paraan sa kanyang sariling kakayanan upang siya po ay mapili ng kanya pong mga nililigawan. Pero ang nangyari ay lahat po yon ay hindi po siya nagtagumpay. Hanggang sa dumating siya sa point na nakaisip po siya na italaga na po ang kanya pong relationship sa ating Panginoon, yung kanya pong pakipagrelasyon. Isinuko na po niya ang pagpili, isinuko na po niya ang kaparaanan, hanggang sa isang paraan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, hindi isang ayon sa kanyang inaasahan, pero kamangha-mangha, mga kapatid, ay siya po ay nagkaroon ng relationship ng partner, na-meet po niya, at kalaunan ay sila po ay ikinasal. Alam niyo po na meron din po akong ilang karanasan nung ako po ay nag-aaral pa lamang po sa atin pong school sa Adventist University of the Philippines. Nung ako po ay nag-aaral doon, sapagkat ako yung isang working student. Dahil working student, akin pong pinagkakasya ang aking oras sa pagtatrabaho, gayon din po sa pag-aaral. Pero alam niyo po ba, para mas maging masaya ang inyong buhay doon sa school, ay kailangan mag-join ka rin po ng ilan pong mga ministries. Dahil po dito, mga kapatid, ay kailangan mo talagang pagkasyahin ang iyong oras. One time, dumating po ako sa point na wala na akong time sa pagre-review dahil meron pong exam po sa kapanahunan pong iyon. At ako po'y napapanalangin sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawad, hindi ko nabigyan ng panahon ang pagre-review. Pero ako po'y nagsusumamo, nawa ako po ay makakuha ng mataas na exam. Mataas na score sa exam, or hindi ako babagsak. Sa mga pagkakataon pong iyon, pwede ko naman pong bigyan ng maraming time yung akin pong pagre-review, kung babawasan ko ng time or aalisan ko ng time yung aking pagmi-ministry. Pero hindi ko pong magawa, mga kapatid, kasi ito yung time na akin pong paglilingkod sa ating Panginoon. And then, ito po ay, ang exam po na yon na nangyari, natatandaan ko, ay exam namin sa Pilipino. Buong puso ko pong isinuko sa ating Panginoon, at ready na po ako kung ano pong magiging result. At kung ako po man ay maging mababa, ay okay lang, kasi alam niyo po, mga kapatid, na alam ko naman na hindi ko nabigyan ng time sa pagre-review. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti. Nandun po ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil po sa pagpanalangin ko pong iyon, ay nakita ko po na naisubmit ko na po ang mga pagkakataong iyon sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, nung panahon na i-announce na kung sino po ang mga scores, in-announce po ng aming professor sa Pilipino kung sino po ang highest, nagtaka po ako, at ako po'y namangha, kasi po ako po ang naging highest. Alam niyo kung bakit naging highest, mga kapatid? Ang maganda po doon, o ang biyaya ng Panginoon po doon na nakita ko, kasi ang exam na lumabas, karamihan po doon sa part na iyon, ay ilan pong mga napag-aralan ko po nung ako po ay elementary pa lamang. Kasi po ito po ay subject na Pilipino, ako po ay lumaki sa Katagalugan, at yun po ang advantage ko sa aking mga classmates, na kahit hindi yun na na-review ko, yun po ay nagiging common na ginagamit ko
or akin pong natutunan pa lang sa elementary. At kamangha-mangha po ang gawa ng ating Panginoon, ano, sa mga bagay na hindi po natin inaasahan ay pwedeng gumawa ang ating Panginoon. Ayon nga po dito sa aklat ng Jeremiah, sabi po ng Panginoon kay Jeremiah dito po sa chapter 33 verse 3, ang sabi po dito, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kamangha-mangha at mahiwagang bagay na hindi mo alam. So, maganda po ang pangako po niya kay Jeremiah na pwede po nating angkinin. Sa pagtawag natin sa ating Panginoon, gagawa daw po ang ating Panginoon ng hindi simpleng bagay, kundi mga bagay na kahanga-hanga at mahiwaga na hindi po natin alam. May mga bagay na iniisip po tayo na ito ang gagawin ng ating Panginoon. Hindi po iyon ang tinutukoy ng Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon dito ay hindi natin alam. Kasi ito ang alam natin na gagawin ng Panginoon, pero yung gagawin ng Panginoon ay more than doon sa alam po natin. Ito po ang nais gawin ng ating Panginoon. Ito po ang nais na ipakita sa atin ng Panginoon. Yung kanyang gagawin ay hindi simpleng bagay, kundi mga bagay na kahanga-hanga at gayon din po ay mahiwaga. Ang sabi po dito po sa isang talata na gusto ko pong mag-focus po tayo. Sa aklat po ng Mateo, chapter 7, ang verse 5, verse 7 din, para mas madali po nating maunawaan, 7 verse 7, or matandaan, sabi po ng ating Panginoon dito, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ang sabi sa verse 8, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakatatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Bansinin po natin mga kapatid yung sinasabi po sa talatang ito. Nakakatanggap, sino daw po? Yung mga humihingi. Nakakakita, sino? Yung mga naghahanap. Pagbubuksan, sino? Yung mga kumakatok. Yun po yung part natin, kakatok tayo. Tatawag tayo sa ating Panginoon. Hahanapin natin siya. At the same time, ang Panginoon, talagang siya po ay magpapakita. Nakikita ko po rito yung konsepto na ang Diyos ay merong response. Nagre-response ang ating Panginoon. Yun lang po ang ating gagawin. Hindi natin kayang buksan ang pinto. Parang imagine lang po natin, nakakatok po tayo sa isang bahay. Wala po tayong karapatang nabuksan yon, lalo na po kapag ka-lock iyon. Hindi po natin sisirain yon para tayo makapasok. Ang pinaka-best way ay pagbuksan tayo kung sino po ang may-ari ng bahay na nasa loob. Gayun din po ang ating sitwasyon mga kapatid. May mga bagay na hindi po natin kayang buksan. May mga bagay na hindi natin kayang makuha. Pero ang ating part lamang po ay hanapin ang ating Panginoon, kumatok sa Kanya, at siya po ang siyang magbubukas po sa atin, makikita po natin po siya, bibigyan po tayo kapag tayo po ay humihingi sa ating Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ganyan po ang response ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng basa, sabi po dito sa verse 9, kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Verse 10, at kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Ayan. Ano sabi sa verse 11? Kung kayo'y masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ansinin po natin ang konseptong ipinapakita po sa atin ng ating Panginoon. Ganun po ang natural na mga magulang. Ano po? Sabi nga po dito, kahit hindi po siya mapagmahal, kahit siya po ay masama. Pero dahil po sa kanyang relationship, sa kanyang anak, at nandun na rin po ang pag-ibig, mga kapatid, ay kung humingi daw po ng mabuti ang inyong anak, hindi po man niyo bibigyan ng mabuti at masama po ba ang ibibigay ninyo? So, lalo na po daw po dito mga kapatid, kung paano kahit ang masasamang mga magulang ay hiningian ng kanilang mga anak ay marunong pa rin magbigay ng mga mabubuting bagay. Sabi po ng ating Panginoon, ay gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So makikita po natin ang konteksto ng atin pong pinag-uusapan po dito mga kapatid. Gustong-gusto ng ating Panginoon
nabigyan po tayo ng mga mabubuting bagay. Napakabuti po ng ating Panginoon upang bigyan tayo ng masama. Minsan, hindi po natin inaasahan kung ano po ang magiging kasagutan ng ating Panginoon. Or minsan, meron tayong kahilingan na ito ang gusto natin na mangyari sa ating Panginoon. Pero, iba po ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Yung pinaka-best, pinaka-mabuti po sa atin, yun po ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Meron nga pong kwento, ano? Meron daw po isang dalaga na nalalapit na po sa kanyang pag-aasawa na meron po siyang tatlong manliligaw. Meron po siyang tatlong manliligaw, no? Ang isa po, hindi ko na masyadong matanda ng kwento, pero sa pagkakaalala ko, ang isa ay engineer, ang isa po ay doktor, ang isa po ay hindi nakatapos. Yung hindi nakatapos na yun ay meron po siyang kapansanan, medyo meron siyang problema sa paa, hindi siya makalakad ng maayos, ano? At kanya pong kahilingan, one time daw po kapag sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung meron pong, kung sino po ang unang kumatok, siya po ang aking sasagutin. Yan po ang kanyang kahilingan. Sa kanyang isip, alam niya na gusto niyang kumatok sana yung doktor eh. Kaso nga alam niyo po, mga kapatid, yung kumatok ay yung hindi nakatapos na medyo papilay-pilay pa. Kaya sabi niya, Panginoon, wag naman po kayong magbiro. Sabi niya, no? Akala niya po mapagbiro ang ating Panginoon. Pero sa grasya ng ating Panginoon, ay ipinahintulot niya, marahil na iyon po ang unang kumatok. Kasi alam ng ating Panginoon na iyon ang pinaka nakakabuti sa Kanya. Pero ayon po sa kwento na narinig kong iyon, na kalaunan mga kapatid, yun po ang Kanya pong nakatuluyan. Ganun po tayo minsan mga kapatid, ano? Alam ng ating Panginoong Diyos ang pinakamabuti sa atin. Kahit hindi iyon yung inaasahan nating mabuti, pero ang Diyos, alam po niya ang mabuting nais po niyang ibigay. Sabi nga po dito mga kapatid, ay sa verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinusulat ng mga propeta. Narinig po natin ang ilang mga kasabihan na wag nating gagawin sa iba, sa ating kapwa, ang ayaw nating gawin nila sa atin. Pero dito in a positive way, sinabi ng ating Panginoon, gawin natin sa kanila ang gusto nating gawin nila sa atin. So dito ay nakikita ko po rito mga kapatid na pwede tayong makibahagi sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Tayo po ay magiging kabahagi sa pagsagot ng kanila pong mga panalangin na sapagkat nais ng ating Panginoong Diyos na sila po'y gawan ng kabutihan, nais ng ating Panginoon dito po na tayo po'y maging parte, maging kasagutan sa kanilang mga kahilingan na sila po ay magkaroon ng mga mabubuting bagay. Ano po, no? Maggawaan tayo ng mabuti sa isa't isa. Ibig sabihin, tayo po ay magiging instrumento ng Panginoon upang gawan ng kabutihan ang atin pong mga kapwa. Makapangyarihan po ng ating Panginoon. Tayo po'y kakatok lamang, siya po ay magbubukas po sa atin. Atin po siyang hanapin, siya po ay ating magpapahanap sa atin. Tayo po'y kakatok sa Kanya, tayo po'y Kanyang bubuksan. Tayo po'y hihiling sa Kanya, mag-aas sa Kanya, at tayo po ay makakatanggap mula sa Kanya. Ganun po makapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun po na ang ating Panginoon ay sumasagot sa ating mga kahilingan. Alam mo, katulad po dito, no, bigyan ko po kayo ng isang talata. Sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 16. Ano sabi po dito, mga kapatid? Sabi dito, kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, dito sa kapanahunan pong ito, sa kontekstong ito, ay bukod sa nagkasala, ay meron pong karamdaman ang tao na ipinapanalangin. Makikita po natin dito na may kapangyarihan sa panalangin na kahit sa physical na kalagayan po natin, nais ng Diyos na tayo po ay manalangin sa Kanya. Kung meron po tayong karamdaman physically, meron tayong sakit, nais ng Panginoon na ilapit natin ang mga taong iyon sa Kanya. Ilapit natin ang ating mga sarili kung tayo man ay masakit sa Kanya. Gusto ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ay concern po sa atin. Para pong ito po sa huling talatang gusto ko pong basahin sa inyo. Sa unang Pedro naman, 5, talatang 7,
Ang sabi po dito ay, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sa English, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, maging sa ating pong emotional na pakikipagbaka, ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Siya po'y concern sa atin. Siya po ay nais na tayo po ay sagutin sa atin mong mga panawagan sa Kanya. Kaya po tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ano mang po ang aspeto ng ating buhay, gusto ng ating Panginoon na magpakita ng kamangha-mangha at kagilagilalas na bagay upang makita po natin na talagang napaka makapangyarihan ng ating Panginoon. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon.